Kabanatang ika-23, Imperyo Romano, Julius Caesar. Pagpatuloy sa kampanya ni Caesar pagkatapos ng labanan sa Thapsus at napunta sa Hipporagus hanggang Munda sa Hispania. Pagkatapos ng nangyaring labanan sa Thapsus na natunghayan sa kabanatang pang-22, naglakbay si Publius Sitius kasama ng ilan sa kanyang hukbo sa Mauritania para katagpuin si Caesar pagkatapos nilang masugpo ang army ni Sabura na diputado ni Juba at napatay na nila ang general. Gaya ng nasabi ng pagpapakilala kay Sitius sa mga naunang kabanata, si Sitius ay Romanong mersenaryo na komandante na tumira sa Mauritania at nanilbihan kay Haring Bocchus o Bogus na kaalyado ni Caesar. Natagpuan niya sina Faustus Cornelius Sulla at Afranius na kasama ang kanilang lupon na naglalakbay. Ang dalawang ito ang siyang namuno sa pandarambong sa Utica at ang hukbo nilang kasama ay umabot sa 1,500 katao. Tanto ni Sitius na patungo ang mga ito sa Hispania. Nagmabilis itong naghanda sa gabi para tambangin niya ang lupon ng mga ito pagdating ng bukang liwayway. Nabihag niya ang mga ito at napatay ang iba samantalang mayroon ding ibang mga nakatakas. Nakuha ni Sitius sina Afranius at Faustus kasama ng kanilang mga asawa at mga anak. Subalit ilang araw pagkaraan ng pangyayari, nagkaroon ng away ang mga sundalo at napatay sina Faustus at Afranius. Samantala, hindi pinagalaw ni Caesar si Pompeia na asawa ni Faustus at gayon din ang kanyang mga anak. Hindi rin niya pinakuha sa kanya ang kanyang mga kagamitan. Sa kabilang panig, sumakay si Scipio kasama sina Publius Licinius Crassus na masipus na senador, si Lucius Manlius Torquatus na praetor at commander militar, at si Praetorius Rustianus sa isang bapor at para magtungo sa Espanya o peninsula ng Iberia. Patungo sila sa kanluran noong biglang dumating ang malakas na hangin at bagyo sa dagat. Sila ay naitulak at napuwersa silang magkanlong sa daungan sa Hippo kung saan naroon ang armada na pinamunuan ni Publius Sitius. Sinalakay sila ni Sitius at pinaligiran sila ng nagdagsaang maliliit na bapor sa ilalim ni Publius Sitius. Naganap ang labanang armada na maitatala sa kasaysayan na labanan sa Hipporagus. Dahil mangilan-ilan lamang ang bapor ni Scipio at maliliit pa, napalubog ang mga ito ng flotilya ni Sitius at lahat ng mga naroon sa flotilya ni Scipio ay namatay. Hindi na hinintay ni Scipio na siya ay napatay noong malinaw na niyang maamin sa kanyang sarili na wala na siyang kalaban-laban. Noong nakita niyang mabibihag na sila ng armada ng kalaban, minabuti niyang sinaksak ang kanyang sarili na gamit ang kanyang espada. Noong tinanong ng kalaban kung nasaan ang komandante, sumagot siya, Imperator si Bene Habet, o ang inyong general ay nasa maayos na lagay. Maisasalin din na ang inyong general ay ayos lamang. Samantala, ipinabenta ni Caesar ang mga ari-arian ni Juba sa publiko sa Zama at kinumpis kanya ang mga estadong lupain ng mga tao na bagaman mga mamamayang Romano ay umalsa kontra sa Republika. Nagbigay siya ng mga gawad sa mga mamamayan ng Zama. Inalis niya ang mga tribunong Maharlika at ginawa niya ang kaharian doon na probinsya ng Roma. Inatasan niya si Crispus Sallustius para siya ang mamuno doon bilang kanyang proconsul at pagkatapos ay bumalik si Caesar sa Utica. Doon, ibinenta niya ang mga pag-aari ng mga opisyal na naglingkod kay Juba at Petreius. Pinagmulta niya ang mga mamamayan ng Thapsus ng halagang 20,000 sesterces at ang multa ng mga Romanong mga ngalakal doon ay ginawa niyang 30,000 sesterces. Pinagmulta rin niya ang mga nanirahan sa Adrumetum ng 30,000 at sa kanilang mga kumpanya, minulta niya ito ng 50,000. Subalit inalagaan niya ang mga syudad at kanilang mga teritoryo mula sa kahihiyan at pandarambong. Iyong mga nasa Leptis,
kung saan nang lima si Juba nang hindi pa katagalan at kung sino pagkatapos na may naipilang reklamo sa Senado ng kanilang mga diputado ay nakakuha ng mga naipanumbalik ay nahatulang magbayad ng malaking kantidad ng langis palibhasa magmula ng simula ng digmaan bilang resulta ng mga pag-aaway ng kanilang mga pinuno, nakipag-alyansa sila sa hari ng Numidia at binigyan nila ito ng mga gamit ng pandigmaan, mga sundalo at pera. Ang mga tao sa Tisdra naman, dahil sa kanilang karukhaan, ay nahatulan na magbayad ng kaunting kantidad ng mais kada taon. Noong naiayos na ni Cesar ang lahat ng ito, naglayag siya sa Idus-Iunios o ika-13 araw ng Hunyo. 3 araw siya sa dagat at lumapag siya sa Carales sa Sardinia. Dito, pinatawan niya ang mga katutubong Sardinia o sulsitani ng multa na 100,000 sesterces dahil sa pagtanggap at pagtulong nila sa armada ni Nasidius. Kinumpiska rin niya ang mga estado ng ilan sa mga taong nasangkot ng mas mabigat. Umalis siya doon sa katapusan ng Hunyo at namaybay siya sa dagat. Pagkatapos ng halos 1 buwan niya sa dagat, dumating siya sa Roma noong ika-25 ng Hulyo ng taon na 46 bago kapanahunan ng Panginoon o 46 BC. Subalit hindi lubos na nabura ang oposisyon sa kanyang pamunuan, kahit namatay na si nakababatang Cato, na siyang pinakamatatag ang prinsipyong lumalaban kay Cesar. Nanatiling masigasig ang lupon ni na Titus Labienus, ang 2 anak ni Pompey na sina Gnaeus Pompeius at si Sextus, ang binatilyong anak na nakasaksi sa taksil na pagpaslang sa kanyang ama, si Varus at ilan pang mga may impluensyang mga opisyal na magsulong ng oposisyon. Nambuo sila ng panibagong hukbo sa lugar ng Boetica at malayong Hispania o Hispania Ulterior. Kaya sa katunayan, kahit pagkatapos noong nanalo si Cesar sa labanan sa Thapsus at kahit pa pinagdiwang niya ang kanyang pananagumpay, hindi pa rin lubos na natapos ang digmaang sibil sa pagitan ni Cesar at ang konserbatibong republikanong Romano at mga optimatis. Magpagayunman, dahil walang pag-aalsang umusbong, naggugol siya ng panahon para isaayos ang probinsyang Africa. Inorganisa ni Cesar ang mga lupain sa silangang bahagi ng Numidia na sinakop ni Sitius at ginawa niya itong bagong probinsyang Africa Nova. Bilang gantimpala sa kanya, ginawaran ni Cesar si Sitius ng pamunuan sa bagong rehiyon na Confederatio Cirtense sa loob ng Africa Nova. Ang kanyang pamunuan ay binigyan ni Cesar ng autonomiya. Ang gantimpalang ito ni Cesar sa kanya ay bahagi ng kanyang pagiging veterano at ang programang pagsagawang Romano ng Aprika. Nagtagumpay naman si Sitius sa kanyang pamamahala sa lugar mula sa rehiyong Campania kasama ang 5,000 lehyonaryo na hinati-hati niya sa mga siyudad ng Sirta, Milavum, Chulu at Rusicade. Sa sumunod na 20 taon, lagpas sa 20,000 katao ang nagmigrante mula Italia at nanirahan sa bagong kolonya na noong lumaon ay tinawag na Sirta Siccianorum. Mabalik tayo kay Cesar sa panahong nagtapos ang labanan sa Thapsus at napabalita ito sa Roma. Nagkaroon ng mga marangyang parada at pagdiwang para sa mga pananagumpay ni Cesar. Nagkaroon naman ng pagkakataon si Cesar na umupo ng maayos upang tugunan at isaayos din niya ang mga hinaing ng kanyang mga veterano. Ginawaran niya ang kanyang mga taga-suporta. Sa kanyang pagbabalik sa Roma sa puntong ito, malaki ang kayaman ng kanyang taglay pabalik dahil sa yaman ng mga teritoryong nabihag niya. Ginamit niya ito na pinangpondo sa mga proyektong publiko at sa pagpalakad ng reforma kagaya ng pagbibigay niya ng mga lupain para sa mga veterano at pagtatag ng mga bagong kolonya. Inayos din niya ang ginawang bagong kalendaryong Romano na isinagawa batay sa sistemang alituntunin na tinaguriang Reformang Julian at ito ay inumpisahang ipinagamit na kalendaryo sa sumunod na taon noong 45 bago kapanahunan ng Panginoon o 45 BC.
Ang kalendaryong Julian ay kalendaryong naibatay sa bilang na 365 araw ang kada taon at mayroong karagdagang taong bisyesto o leap year kada 4 na taon. Kaya kada pang-4 na taon, ang bumubuong bilang ng araw sa kalendaryo ay 366. Ang kalendaryong ito ang naging batayan ng kalendaryong kasalukuyang ginagamit at tinaguriang kalendaryong Gregoriano. Naging kalendaryong Gregoriano ito noong taong 1582, 1582 o 1582 AD, Anno Domini o sa karaniwang panahon o taon ng Panginoon. Sa taong ito, ipinahayag ni Papa Gregorio Pang-13 o Pope Gregory XIII ang pagrebisa at pang-amendar sa kalendaryong Julian, kaya ito tinawag na kalendaryo Gregoriano. Ang orihinal na kalendaryo Romano, bago ito nareporma ni Cesar noong taong 46 o 46 bago kapanahunan o 46 BC, ay ibinatay sa bilang na 304 na araw ang araw kada taon. 10 buwan lamang noon ang nambubuo ng kanilang taon sa kalendaryo. Noong ipinalakad ang kanyang reformang ginawa sa dating kalendaryo Romano at ginawa niyang kalendaryong Julian, nagresulta ito sa pagpahaba ng taon na ito. Kaya sa partikular na taong iyon, ang taong 46 bago kapanahunan ng Panginoon, inabot ng 445 o 445 ang bilang ng araw na nambuo sa taong ito. Kaya tinuringan ang partikular na taong ito na taon ng pagkatuliro dahil napasobra ang haba. Kinailangan noon ito upang makahabol ang kalendaryong bago sa pinagbabasehang tiempo na tinawag na taon ng solar. Ang taon ng solar ay tiyempong ginugol ng araw para ito ay makarating sa parehong pwesto niya sa langit mula sa isang taon at sa susunod o kada pagkatapos ng 365 at kaika-4 na araw. Sa taon ding ito, siya ay hinirang na diktador ng Senado Romano batay sa hiling ni Marcus Antonius o Mark Antony at ang terminong iginawad ay 10 taon. Samantala, ang oposisyong militar laban kay Cesar sa Tagsibol ng taong 46 bago kapanahunan ng Panginoon o 46 BC ay nakabuo na ng 2 lehyon at karamihang kasapi ay mga veteranong nakalista sa army ni Cesar. Subalit, naghayag sila ng kanilang paghirang kay Gnaeus Pompeius na anak ng namatay na si Pompey na siya ang kanilang pinuno. Pinaalis na rin nila ang inilagay ni Cesar sa lugar na iyon na kanyang prokonsul o gobernador. Hindi naglaon at lumaki ang hukbo na ito dahil sumapi ang mga natira sa dating army ni Pompey. Ang mga Persang ito ay isinusulong na ngayon ng magkapatid na Gnaeus Pompeius at si Sextus, kasama sina Publius Attius Varus at Titus Labienus. Mula sa 2 lupon, lumaki ang hukbo hanggang sa naging 4 na lehyon na ang mga tauhan. May mga sumapi na nanggaling sa digmaan sa Thapsus at ang iba ay mga Romanong mamamayan at mga taong nakatira sa rehiyon na iyon. Nakuha nilang hawakan ang halos buong Hispania Ulterior kasama ang mga kolonya ng Romano ng Italica at Corduba. Hindi nakipagsapalarang lumaban ang mga general ni Cesar na naatasang naroon. Ito ay sina Quintus Fabius Maximus at Quintus Pedius. Subalit na natili sila sa kanilang kampo sa lugar na Obulco na Porcuna na ngayon, na may layong 35 milya sa silangang bahagi ng Corduba. Nanghingi sila ng tulong kay Cesar. Napilitang lumipat si Cesar mula Roma tungong Hispania para harapin ang magkapatid na Pompey. Nagdala siya ng 3 lehyon ng mga veteranong kanyang mapagkatiwalaan. Naglakbay siya ng 1,500 milya o 2,400 kilometro sa laon ng kulang-kulang sa 1 buwan tungo sa bayan ng Obulco.
Dumating siya sa Obulco sa unang bahagi ng Disyembre at pinatawagan niya ang kanyang apo sa pamangkin na si Octavian o Octavianus. Si Octavianus o Gaius Julius Caesar Augustus ay kilala din sa pangalang Augustus Caesar at siya ay magkakaroon ng malaking gagampanan sa buong kasaysayan ng sinaunang Romano Imperyo. Sa ngayon, mabalik tayo kay Julius Caesar, ang kanyang ninuno, na siyang pagkakautangan niya ng oportunidad at pagkakataong magdala sa kanya sa kahalagahan sa kasaysayan. Hindi nakarating kaagad si Octavianus para sumama siya kay Caesar dahil sa kanyang pagiging sakitin noon. Nakasama na lamang niya ito pagkatapos na ng kampanya ni Caesar sa Hispania. Dumating si Caesar sa Hispania Baetica at nadatnan niyang kinukubkub ng hukbong Pompeyano ang bayan ng Ulia dahil ang bayang ito ay kabilang sa mangilan-ilan na lamang na bayan doon na nanatiling tapat kay Caesar. Ipinadala ni Caesar dito ang isa sa kanyang mga opisyal na si Lucius Vibius Paciacus dahil kilala siya ng mga tao sa Ulia at kabisado niya ang lugar na iyon. Binigyan siya ni Caesar ng 6 na pangkat na bumilang ng 2,000 hanggang 3,000 lehyonaryo para maalalayan at mapatibay ang mga mamamayang taga-Ulia. Naglakbay ng pahiwalay si Caesar patungong Corduba dahil umasa siya na maudyukan ng kanyang pagpunta doon ang mga kalabang Pompeyano na umalis sila sa Ulia at sa halip ay siya ang harapin nila. Dumating si Paciacus sa malapit sa Ulia sa kalagitnaan ng gabi at bagyo. Gamit niya ang dilim at ang malakas na ulan, pinamunuan niya ang kanyang mga tauhang dumaan sa mga linyang itinatag ng mga Pompeyano at dahil hindi na intindihang basahin ng mga gwardyang Pompeyano ang kanilang mga simbolo, pinadaan sila. Lihim na ipinasok ni Paciacus ang kanyang mga sundalo patungo sa looban ng siyudad upang alalayan ang mga mamamayang nakukubkob doon. Samantala, nagpatuloy si Caesar tungong Corduba at dinidepensahan noon ito ni Sextus Pompeius na kasama ang malakas na garrison. Sa daan, nagkatagpo ang pangunang pangkat ni Caesar at ang kabalyerya ni Sextus at nagkaroon ng sagupaan. Ito ang nakaalerto sa mga Pompeyano tungkol sa pagdating doon ni Caesar. Nagpadala si Sextus ng mensahe sa kanyang kapatid at sinabi niya doon sa sulat na naroon na sa malapit sa kanya si Caesar at nanghingi siya ng alalay. Binitawan ni Gnaeus Pompeius ang kanilang ginagawa sa Ulia at nagpunta siya sa kanyang nakababatang kapatid para alalayan niya ito. Dala niya ang buong lupon ng army para pumunta sila sa kinaroroonan ni Sextus. Binalandrahan at sinira ni Sextus ang tulay sa Baetis na patungong Corduba. Nagpagawa si Caesar ng pansamantalang tulay at pinadaan niya doon ang kanyang hukbo para magkampo sila sa Corduba. Hindi lumaon at dumating doon sina Labienus at Gnaeus Pompeius kasama ang kanilang hukbo. Nagkaroon ng mga sagupaan at nabawasan ng maraming sundalo ang parehong panig. Ang balak noon ni Caesar ay magsagawa ng minsanang malaking sagupaan para matapos na, subalit hindi ito naging posible. Kaya isang gabi, lihim na umalis si Caesar kasama ng kanyang mga lehyonaryo at tumawid sila sa ilog sa kalaliman ng gabi at tumuloy sila sa Ategua. Matibay ang depensang pader ng Ategua at pagdating doon, kaagad niyang pinakubkub ito. Nagpatayo siya ng ilang kampo sa palibot nito. Pinadaan ni Gnaeus Pompeius at Labienus ang kanilang hukbo sa tagiliran ng mga kampong ipinapatayo ni Caesar dahil binalak nilang gulatin ito dahil manggagaling sila sa hindi inaasahang punto. Lumapit ang mga ito na natalukbungan ng makapal na ulap at hamog at nagulat nila ang ilang mga unit ng mga sundalong nagugwardya. Noong nawala ang hamog at umangat na ang ulap, nakita nila na lahat ng matataas na punto ng syudad ay kinuha ni Caesar at nakapwesto siya ng mahusay. Naggawa sila ng kampo sa kanlurang lugar ng bayan sa pwestong pinagitnaan ng kampo ni Caesar at ang lugar na Ukubi.
Tinangkang itaboy ng mga ito ang hukbong Cesar mula sa kanilang mataas na kinaroroonan at nilusob nila ang ilang kampo. Nakayanan silang nilabanan at pinataboy ng hukbo ni Cesar. Dumating ang mga ibang kaalyansa ni Cesar na kanyang hinilingan ng suportang militar at ito ang hukbo ni Haring Bogus o Bocchus ng kanlurang Mauretania. Tumangging makipagdigmaan si Gnaeus Pompeius laban sa hukbo ni Cesar sa lantad na kapatagan bilang pagsunod niya sa payo sa kanya ni Labienus, kaya napilitang nagpatuloy ng kampanyang digmaan si Cesar sa taglamig. Sa unang bahagi ng taon 45 bago kapanahunan ng Panginoon o 45 BC, ang partidong panig kay Cesar sa mga mamamayan sa Ategua ay nagmungkahi na isuko na lamang nila ang siyudad kay Cesar. Subalit noong nalaman ng mga sundalo sa garison ng mga Pompeyano, binitay nila ang mga pinuno ng mga mamamayang Ategua na maka-Cesar. Pagkatapos ng insidenteng ito, nagtangkang lumabas ang garisong Pompeyano at tagusin nila ang depensang itinayo ni Cesar sa paligid ng bayan. Subalit sila ay napaurong na napabali. Hindi naglaon ay sumuko ang siyudad kay Cesar habang ang garisong Pompeyano ay nakulob sa loob ng bayan. Ilan sa mga katutubong kaalyado ng mga Pompeyano ay bumaliktad at tumakas na nagpunta kay Cesar. Sumakop doon si Cesar at pagkatapos ay nagpatayo siya ng kampo nang malapit sa kampo ng mga Pompeyano pagtawid ng ilog Salsum. Mabilis na sumalakay si Gnaeus Pompeius at nagitla si Cesar. Umatras si Cesar sa lugar na Sorrecaria at doon binarahan niya ang isa sa mga linyang daanan ng supply ng mga Pompeyano. Nagkaroon ng maraming mga sagupaan at sa kung anong kadahilanan noong 7 ng Marso na nagwagi ang hukbong Cesar, marami sa mga dating Pompeyano ang biglang nag-alisan sa kanilang hukbo at pumunta kay Cesar. Dahil dito, napuwersa si Gnaeus Pompeius na bitawan ang kanyang taktika ng pag-antala at nang hamon siya ng labanan. Pinakalas niya ang kampo niya doon at dinala niya ang kanyang hukbo sa bayan ng Munda. Ang mga huling labanan ni Cesar ay dito sa Munda nangyari. Dito na naganap ang matinding sagupaang magkaaway ng dating matalik na magkaibigan. Dahil dito sa labanang ito, magkatagpo muli sina Cesar at Labienus, dating magkaibigan na nagkasama sa maraming digmaan at nagkasamang nagtamasa ng mga panganib at nagtagumpay ng magkasama. Sa 5 taon na nakalipas, noong si Cesar at ang hukbo niya ay tumawid na sa ilog ng Rubicon na naging tanda ng kanyang paghimagsik sa Roma at panimula ng digmaang sibil, umalis sa kanya si Titus Labienus at siya ay pumunta sa panig ni Pompey, dulot ng kanyang tinatanaw dito na ugaling Romano na amesitia, pagtanaw ng pakikipagkaibigang utang na loob. Kung ang pagtawid ni Cesar sa Rubicon ay udyok ng pagkakatali niya sa kanyang dignitas na sa kanya ay mas mahalaga kaysa kanyang buhay, si Titus Labienus naman noon ay nakatali sa amesitia na handa niyang pag-alayan ng kanyang buhay. Ang naging punto ng krus ng kanilang tatahakin noong landas na wala ng balikan ay sa Rubicon. Mula roon, naiukit na ng tadhana na isa lamang sa kanila ang makakaalpas ng buhay pagkatapos ng digmaang sibil na naumpisahan. Alam ng bawat isa sa kanila ang pag-iisip ng bawat isa. Sa namagitan mga taon mula sa Rubicon hanggang sa tiyempong ito na sila ay magharap muli, ang kanilang mga pagtangkang kitilin ang buhay ng isa't isa ay nagpahiwatig na ang kanilang piniling desisyon ay hindi na nila pinagsisihan. Nagharap ang dalawang hukbo sa Munda sa timog na bahagi ng Espanya noong ika-17 ng Marso taon 45 bago kapanahunan ng Panginoon o March 1745 BC. Ang lugar na Munda sa ngayon ay maaring isa sa 3 kabayanan. Maaring ito ang lugar na Ronda sa Malaga o maaring malapit sa bayan ng Monda o Montilla o di naman kaya ay sa labas lamang ng bayan ng Osuna sa probinsya ng Seville.
Sa pagkakataong ito, pinatawag noon ni Cesar ang kanyang apo sa pamangkin, ang sakitin at 18 taong gulang noon na si Octavius, bilang alalay bagaman hindi siya aktibong sumasabak sa labanan. Si Octavius ay gaganap ng napakahalagang papel sa darating na panahon sa Roma at ito ay dahil sa iniwanan sa kanya ni Cesar na pamana. Sa Munda, nakakalamang ang hukbo ni Labienus kaysa hukbo ni Cesar. Sila ay pumuwesto sa mataas na lugar. Pamilyar ang sitwasyon na kinalagyan ng kanilang hukbo sa parehong Labienus at Cesar dahil nangyari na ito sa nakaraang mga digmaan sa Gaul na kung saan sila ay magkasama at hindi magkaaway. Umakyat noon si Cesar sa kuta ng Gergovia at dito siya napasama at nanganib na mawasak. Ang pagdating noon ni Labienus ang tumulong sa hukbo ni Cesar na nasa bingit noon ng kagipitan. Sa digmaan sa Munda, waring naulit ang sitwasyon na ang diferensya lamang ay si Labienus ang nasa itaas at hindi ibang kalaban. Nakakalamang ang bilang ng mga mandirigma ni Labienus, subalit ang mga sundalo sa hukbo ni Cesar ay mga veterano sa digmaan. Pagdating sa mga tauhan, ang ibang mga sundalong Pompeios ay sumuko na noon kay Cesar sa mga naunang kampanya, subalit linayasan nila ang pwersa niya at bumalik silang nakianib sa militar ng Pompeius. Desperado silang manalo dahil tanto nila na hindi sila patatawarin ng pangalawang beses ni Cesar kung sila ay mahuli. Nasaksihan nila sa bakbakan noon ng Thapsus na pinabitay ni Cesar ang mga nagtaksil at nagbalimbing. Sa umpisa ng bakbakan, parehong alam ng bawat isa ni Labienus at Cesar ang kinaroroonan ng isa't isa. Nagpakana ang hukbo ni Cesar para bumaba ang mga mandirigma ni Pompeius. Noong hindi niya mahintay ang mga itong bumaba, nag-utos siya ng paglusob. Umabot ang labanan ng 8 oras na patas at walang mawaring nakakalamang. Napilitan ang mga general na lumusob at nakisaling makipaglabanan sa mga ranggo. Si Cesar mismo ay nagsabi pagkatapos ng maraming beses na siyang nakihamok para sa pananagumpay, subalit ang bakbakan sa Munda, siya ay nakipaglaban para sa kanyang sariling buhay. Isang galaw ni Titus Labienus ang pinagkamaliang intindihin ng kanyang kabalyerya at ito ang nagbigay ng pagkakataong sinamantala ng hukbo ni Cesar. At habang nagaganap ang labanan, nakitaan ng panghina ang hukbo ni Cesar. Subalit kagaya ng isa ring pangyayari sa isang digmaan sa nakalipas sa Gaul, kagyat na isinubo ni Cesar ang kanyang sarili sa harapan habang nagsusumigaw siya sa kanyang mga sundalo na nagsasabi, "Nasaan ang kahihiyan ninyong dadalhin ninyo ako para lamang ialay sa mga lalaking ito?" Sa suot niya noong pula, kitang-kita siya ng kaaway at itinuon sa kanya ang mga misil na apoy. Sa tanang buhay niya, ito ang saglit na ang pagkasalba ng kanyang buhay ay gaiglap lamang. Subalit kay Cesar, ang kanyang dignitas ay mas mahalaga kaysa kanyang buhay. Kaya wala siyang pag-aalinlangan na isinubo niya ang lahat sa kanya dahil ang kagawaran sa kanya ay ang Roma. Parang kidlat na biglang sumubo ang pang-10 niyang lehyon. Nag-utos ang kalaban na si Gnaeus kay Labienus na lumipat ito mula sa kaliwa at sagupain ito ang nasa kanan. Inakala ng mga lehyong Pompeios na umatras si Titus Labienus at sila ay kaagad na umalis sa hanay at nagtakasan sa kalituhan. Kinuhang pagkakataon ito ng kabalyerya ni Cesar na sumalakay sila sa napahinang kanang panig ng kalaban at sumugod sila mula sa likuran. Ito na ang puntong ng pahina sa hukbo ni Pompeius hanggang bumagsak ang hukbo. Namatay si Titus Labienus at si Attius Varus sa labanan at ginawaran sila ng libing ni Cesar. Samantala, nakatakas si Gnaeus Pompeius, subalit hinabol siya ni Gaius Didius na commander ng armada ni Cesar at sa labanang nangyari sa Lauro o Lora de Estepana ngayon sa Espanya, ay napatay si Pompeius. Sa digmaang ito, nawala ang mga pangunahing lider ng oposisyong republikano. Samantala, habang patuloy ang labanan sa bandang Espanya, nagbiyahe si Octavius
upang katagpuin niya ang kanyang impong natiyuhin na si Cesar sa Tarraco dahil pinatawag siya nito. Marami noon ang nag-alok na samahan si Octavius, subalit tinanggihan niya lahat ang mga ito, maging ang payo ng kanyang ina. Pinili niya ang pinakamabilis at pinakamatibay sa kanyang mga alipin na kasama niya at humango silang naglakbay sa daang teritoryo ng kaaway tungo sa Andalusia, kung nasaan noon naroon ang kanyang tiyuhing namumuno ng bakbakan laban sa mga anak ni Pompey. Subalit pagdating niya sa Tarraco, hindi niya naabutan si Cesar. Nahabol niya ito sa lugar ng Espanya sa malapit sa siyudad sa Calpia. Laking tuwa noon ang kanyang impong natiyuhin at siya'y inabrasa. Pinuri ni Cesar ang kanyang pamangkin sa apo sa kanyang katalinuhan at sigasig. Sa kanilang pag-uusap, hininga ni Cesar ng mga kaisipan si Octavius dahil sabik siyang makasubok sa katalinuhang umintindi ni Octavius. Nagalak si Cesar na ang kanyang apo ay napakatalino at napakahusay ang kanyang mga sagot sa kanyang mga katanungan. Lalong napamahal si Octavius kay Cesar dahil dito. Nagkasama ang magtiyo na naglayag papuntang Carthago Nova. Samantala sa ibang dako sa taon na ito, 45 bago kapanahunan, mayroon nang naisilang na sanggol si Cleopatra, ang reyna ng Ehipto na anak ni Cesar. Subalit ang kahalagahan ni Octavius kay Cesar ay hindi lubos malaman hanggat sa namatay si Cesar at naibasa ang kanyang mga habilin na inampun niya si Octavius bilang anak at ginawa niya itong kanyang tagapagmana. Dala ng tagumpay ng kanyang militar sa bakbakan sa Munda, bumalik si Cesar sa Roma. Sa kanyang pagbalik sa Roma, iniwan ni Cesar si Quintus Fabius Maximus na ituloy nitong kubkubin ang bayan ng Munda habang siya naman ay pumunta sa Cordoba upang ayusin ang kapayapaan ng probinsya. Ang siyudad ng Munda ay nakipagtigasan muna ng matagal bago ito sumuko. Subalit, pagkatapos nilang sinubukang tagusin ang pagkubkob sa kanila ng walang kinahinatnan, napilitan na silang sumuko. Isinuko ng bayan ng Cordoba ang mga sandatahang mga bihag doon na umabot ng 14,000 mga katao. Karamihan sa mga ito ay mga alipin at nabitay. Hinatulan ni Cesar ang siyudad na magbayad ito ng malaking multa. Nanatiling nakatakas si Sextus Pompeius sa labanan sa Munda. Subalit pagkatapos ng labanan, wala nang konserbatibong army ang umalsa pa upang kontrahin ang pamunuan ni Cesar. Noong nakabalik si Cesar sa Roma, ipinagdiwang ng siyudad ang kanyang pagwawagi. Subalit ayon sa manunulat sa kasaysayan na si Plutarch, hindi kinagiliwan ng mga Romano ang kanyang pagdiriwang sa pagkakataong ito. Ito ay dahil hindi mga banyagang mga general o mga barbarong pamunuan at mga hari ang kanyang pinanagumpayang pinaslang, kundi ang mga anak at pamilya ng isa sa mga pinakadakilang Romanong nabuhay noon. Marami sa mga Romano ang hindi nila maipagkaila ang kanilang pagmamahal kay Pompey dahil hindi nila malimutan ang mga kadakilaang inialay nito sa mga Romano at sa Roma sa tanang ng kanyang buhay at pamumuno. Sa mga Romanong nasa mataas na estado ng lipunan at opisyo sa pamunuan, ang pagkatalo ng pwersang Pompeyano sa Munda ay naging tanda ng pagwakas ng Republika Romano at naipasok ang pamunuang imperyo. Sa mga ibang tao, ang mga ikinilos noon ni Cesar ay labag sa mga prinsipyong republika. Sa tingin ng mga ito, ang nagwagi ay ang ambisyon ni Cesar at lubos nilang ikinabahala ito. Samantala, ang nagtagumpay na si Cesar ay hinirang na noon na diktador perpetuo ng Senado Romano noong taon pang 44 bago kapanahunan ng Panginoon o 44 BC. Isang katauhang mahalaga ring banggitin sa puntong ito ay si Sextus Pompeius, ang anak na nakababata ng napaslang na si Dakilang Pompey. Nasaksihan niya noon ang traidor na pagkapaslang ng kanyang ama sa Ehipto noong siya ay binatilyo. Pagkatapos ng pagkapaslang ng kanyang ama, siya ay sumanib sa kanyang nakakatandang kapatid na si Gnaeus Pompeius na noon ay nasa Aprika. Dibdiban niyang sinalo ang mga mithiin ng kanyang ama na isulong at ingatan ang Republika Romano
laban sa pamunuang diktador at otoridad na mapaniil, na nagumpay siyang nagtatag ng flotilya sa Sicily. Dito magtatapos ang kabanatang ito, tunghayan ang pinakamakasaysayang kaganapan sa buhay ni Cesar sa susunod na kabanata na kinapangyarihan ng tinawag na Eidos Marcia.